Dati, si Maylene ang babaeng pinapangarap ng maraming lalaki. Maganda, balingkinitan ang hubog ng katawan at minahal ng buong buo ng kanyang asawa. Ngunit matapos niyang maging mataba, unti-unting nagbago rin ang lalaking ipinangakong mamahalin siya habang buhay. Hanggang sa isang araw, natuklasan niyang ang sarili niyang asawa at matalik na kaibigan ang nagtaksil sa kanya. Pinalaya siya ni Vince. Iniwan na walang matibay na masasandalan at halos wala ng tiwala sa sarili. Ngunit sa pag-aakalang tapos na ang kanyang buhay, isang bagong trabaho ang magdadala sa kanya sa isang tahanang hindi niya inaasahang magiging simula ng panibagong mundo. Doon niya makikilala si Lucas, isang masungit, mayaman at gwapong single dad na tila walang puwang sa puso para sa isang babaeng katulad niya. Pero paano kung ang lalaking hindi niya inaasahang tatanggap sa kanya ang siyang unang makakakita ng tunay niyang halaga? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Ikakasal na talaga ako? Nakangiting sambit ni Maylene nang buksan ang malaking pinto ng simbahan. Nakasuot siya ng puting gown, mahaba ang belo at marahang humahampas sa kanyang mga balikat habang naglalakad siya sa gitna ng aisle. Sa magkabilang gilid ay puno ng mga bulaklak ang paligid, samantalang nakatingin sa kanya ang mga taong mahalaga sa kanila. Ngunit wala siyang ibang nakikita kundi si Vince. Nakatayo ito sa altar, nakangiti at naghihintay sa kanya. Nang tuluyan siyang makalapit, inabot ni Vince ang kamay nito. "Ang ganda mo," mahina nitong sabi. Napangiti si Maylene. Parang sa simpleng mga salitang yon ay nabura ang lahat ng pagod at sakit na pinagdaanan niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naiiyak, pero hindi niya napigilan ang sarili. "Talaga?" tanong ni Maylene at bahagyang tumawa. "Salamat. Ikaw ang gwapo mo rin. Magiging asawa na kita." Mas lalong lumawak ang ngiti ni Vince. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Maylene, siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Ngunit bigla siyang nagising. Napadilat siya sa madilim, tahimik at malamig na silid nilang mag-asawa. Mabilis siyang napahawak sa kanyang dibdib nang mapansin niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame habang pilit na inuunawa kung nasaan siya. "Napapanaginipan ko na naman ang araw ng kasal namin ni Vince." Huminga siya ng malalim at saka dahan-dahang lumingon sa kanyang tabi. Wala ang asawa niya. Napaupo si Maylene sa kama. "Kaya ba nananaginip na lang ako sa mga magagandang alaala namin ni Vince? Kasi wala na kaming nagawang bago ngayon?" Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi niya alam kung kailan nagbago ang lahat. Parang noon lang, hindi niya kailangang hanapin si Vince sa kama dahil palagi itong nasa tabi niya. Pero ngayon, kailangan pa niyang itanong sa sarili kung uuwi ba ito o sa ibang lugar na lamang matutulog. Napatingin siya sa salamin sa gilid ng kwarto. Agad niyang iniwas ang tingin. Mula nang makunan si Maylene, hindi na naging katulad ng dati ang katawan niya. Nagkaroon siya ng mga problemang hormonal at kahit ano ang gawin niya, hindi agad bumabalik ang dati niyang timbang. Sinubukan niyang magbawas ng timbang. Nagbawas siya ng pagkain, naglalakad-lakad tuwing umaga. Minsan, ilang oras siyang nakatayo sa kusina habang iniisip kung kakain ba siya o hindi. Pero parang ayaw siyang pakinggan ng sarili niyang katawan. At mas masakit dahil tila hindi rin yun matanggap ni Vince. Nang araw na yon, nagpunta si Maylene sa library kung saan nagtatrabaho si Vince. Akala niya ay magiging masaya ang asawa niya kapag nakita siya. Nagdala pa siya ng pagkain. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa isang mesa at nakaharap sa laptop. "Vince?" tawag niya. Bahagya itong napatingin. Bakit? Anong ginagawa mo rito?" Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Maylene. "Dinalhan kita ng pagkain? Hindi ka pa siguro nakakakain?" "Hindi ako gutom. Kung gutom ako, marami naman akong mabibilhan sa labas." Pero lumapit pa rin siya at inilapag ang lalagyan sa mesa.
Baka mamaya magutom ka rin. Pwede mo namang kainin kapag may oras ka na. Napabuntong hininga si Vince. May kailangan ka ba? Hindi niya agad nasagot ang tanong. Masakit na kahit asawa niya ito, parang kailangan pa niyang mag-isip kung may karapatan ba siyang lumapit. Wala naman. Gusto lang kitang makita. Madalas kang magtrabaho at mag-overtime. Sandaling nanahimik si Vince bago tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ramdam ni Maylene ang tingin yon. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin. Pagod ako, sabi nito. Umuwi ka na muna. Pwede ba akong maghintay? Sabay na tayong umuwi. Natigilan ang asawa niya sa pagtatype. Maylene. Bakit? Muli pa nitong tiningnan ang katawan niya. Hindi mo ba napapansin ang katawan mo? Hindi ka na tulad ng dati. Kung gusto mong bumalik sa dati, mag-gym ka. Doon ka tumambay at wag dito sa opisina ko. Ayusin mo rin ang pagkain mo. Di naman mahirap gawin yun kung talagang gugustuhin mo. Nanginginig ang mga daliri ni Maylene. Gusto niyang umiyak, pero pinilit niya pa rin ngumiti. Sinusubukan ko naman, kaso ang hirap kasi talaga dahil sa PCOS ko. Napailing na lang si Vince. Hindi ka na talaga gaya ng dati. Tahimik siyang tumingin sa asawa. Sa loob-loob niya, baka pagod lamang ito. Baka stress sa trabaho at lilipas din. Kaya tiniis niya pa rin kahit masakit. Paulit-ulit niyang pinaniwala ang sarili na lilipas din ang pagbabago ng ugali ni Vince. Ilang linggo ang lumipas. Isang gabi, dumating si Neri upang dalawin siya. Pagkapasok ng kaibigan niya, agad na niyakap ni Maylene. Miss na miss kita, sabi ni Neri. Mahina siyang tumawa. Mas lalo kitang namimiss ngayon. Mabuti at bumisita ka kahit ang busy mo. Siyempre naman Maylene, malakas ka kaya sa akin. Naupo silang dalawa sa sala. Nung una, pilit nang ngumiti si Maylene. Ngunit nang tanungin siya ni Neri kung kumusta siya, parang biglang bumukas ang lahat ng itinago niyang sakit. Hindi ako okay, pag-amin ni Maylene. Lumambot ang mukha ni Neri. Anong nangyari? Si Vince kasi napahawak si Maylene sa kanyang mga kamay na medyo tumaba na talaga. Parang hindi ko na siya kilala. Dati kapag umiiyak ako, siyang unang lumalapit sa akin. Ngayon parang iniiwasan niya ako. Minsan ayaw niyang katabi ako sa kama at kapag kumakain kami, napapansin ko kung paano niya tinitingnan ang katawan ko. Sinabi mo ba sa kanya na nasasaktan ka sa mga ginagawa niya? Oo. Napabuntong hininga si Maylene. Sabi niya kailangan ko raw magbago. Kailangan kong mag-gym at ibalik ang dati kong katawan. Pero alam mo naman ang kondisyon ko, hindi ba? Napailing si Neri. Maylene, hindi mo kasalanan ang nangyari sa katawan mo. Hindi niya maiintindihan kasi lalaki siya. Napaluha si Maylene. Pero asawa ko siya, Neri. Gusto kong maging sapat para sa kanya. Nakuna na nga ako, tapos nahirapan na ulit akong magbuntis. Ngayon naman may problema sa kalusugan ko, kaya hirap na hirap akong magbawas ng timbang. Huwag mo nang isipin yan. Ano naman kung mataba ka? Hayaan mo yung asawa mo. Naiinis pang sambit ni Neri. Napayuko si Maylene. Gusto niyang maniwala sa kaibigan. Pero sa isang bahagi ng puso niya, umaasa pa rin siyang babalik ang dating Vince. Maya-maya, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Pareho silang napalingon. Pumasok si Vince. Nagulat si Maylene at napatayo siya. Maaga ka. Hindi pa ako nakakapagluto para sa hapunan. Hindi ka nagsabi na uuwi agad. Saglit itong tumingin sa kanila. May natapos agad sa trabaho, kaya umuwi na ako. Tumango si Maylene. Hindi na nagsalita si Vince at dumiretso lamang sa hagdan. Sinundan ng tingin ni Maylene ang asawa. Magluluto ako, sabi ni Maylene. Sumunod si Neri at matamis na ngumiti. Tutulungan kita. Pumasok silang dalawa sa kusina habang naghihiwa si Maylene ng mga gulay. Tahimik niyang iniisip kung ano ang maaaring ihanda para kay Vince sa mga susunod na araw. Kahit paulit-ulit siyang nasasaktan, bahagi pa rin ang isip niya ang asawa niya sa lahat ng ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita si Neri. Maylene, mag-CR lang ako. Tumango siya. Pero hindi yata maayos sa ibaba.
Barado at hindi pa napapaayos. Sa taas na lang, mas okay doon. Ah, okay, sige. Pinagpatuloy ni Maylin ang pagluluto. Lumipas ang ilang minuto, napakunot ang noon niya nang hindi pa bumabalik ang kanyang kaibigan. Bakit ang tagal ni Neri? Pinatay niya muna ang apoy at nagpa siyang umakyat. Pagdating niya sa taas, bigla siyang nakarinig ng mga mahihinang kaluskos at mga pigil na hininga. Humakbang siya ng dahan-dahan papunta sa sulok kung saan niya yon naririnig at parang bumagsak ang mundo niya sa nakita. Nasa pasilyo si Vince at kasama nito si Neri. Nakasandal si Neri sa dingding habang buhat ni Vince. Magkalapit ang mga mukha ng mga ito at malalim na nagpapalitan ng mga halik sa isa't isa. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin nito? Napatingin sa kanya sina Vince at Neri. Agad na binaba ng asawa niya ang kanyang kaibigan. Seryosong tumingin sa kanya si Neri habang inaayos ang laylayan ng palda nito na tumaas na. Vince, halos bulong ni Maylin. Sabihin niyo sa akin na hindi to totoo. Walang agad na sumagot sa kanya. Parang walang pakialam ang mga ito sa kanyang nararamdaman. Vince! Sigaw ni Maylin. Napaatras ang asawa niya nang makita ang tindi ng galit sa mga mata niya. Maylin, huwag mo akong sigawan. Makinig ka muna. Makinig? Napatawa siya ng mapait. Ilang beses ba kitang pinakinggan nitong mga nakaraang buwan? Ilang beses kong tinanggap ang mga sinabi mong kailangan kong magbago. Ilang beses kong sinisisi ang sarili ko dahil akala ko hindi na ako sapat para sa'yo. Humigpit ang panga ni Vince. Hindi ganito kasimple ang lahat. Hindi mo rin naman kasi naiintindihan ang nararamdaman ko. Bakit? Yung sa akin, Vince, inintindi mo ba? Sigaw ni Maylin. Asawa kita at kaibigan ko siya. Pareho kayong mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pero kayo rin ang mga taong nagtaksil sa akin. Sinubukang lumapit ni Neri. Maylin, please. Napalingon siya rito. Please? Plastic mo? Ilang beses kitang tinawag para sabihin sa'yo na hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Vince. Ilang gabi akong umiyak sa harap mo dahil pakiramdam ko ayaw niya na sa akin. At habang pinakikinggan mo ko, inaahas mo na palang asawa ko. Makati ka? Kabit ka? Hindi na napigilan ni Maylin ang sarili. Sa sobrang sakit at galit na bumalot sa kanya, mabilis siyang lumapit kay Neri. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Napaatras si Neri at nawala ng balanse hanggang sa napahandusay sa sahig. Saglit na natigilan si Maylin. Hindi niya inakalang magagawa niya yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Napalingon siya sa lakas ng pagkakahampas. Si Vince, ang asawa niyang si Vince ang gumawa nun. Napatakip siya sa pisngi. Hindi niya maramdaman agad ang sakit sa mukha dahil mas nangingibabaw ang sakit sa dibdib niya. Wala kang karapatang saktan si Neri. Galit na sigaw ni Vince. Napatitig si Maylin sa asawa. Wala akong karapatan? Asawa mo ko. Kabit mo ang babaeng yan. Kahit na, hindi mo siya dapat sinaktan. Namumula ang mukha ni Vince sa sobrang galit. Ang pangit-pangit mo na. Napakataba mo. Hindi na ikaw ang Maylin na pinakasalan ko. Pinagsisisihan ko na pinakasalan kita. Na naging asawa kita. Hindi mo pa ako mabigyan ng anak. Ano pang silbi mo? Bahagyang nanginig ang katawan ni Maylin. Ngunit hindi siya umatras. Sa kabila ng sakit, gusto niyang ipaglaban ang sarili niya. Gusto niyang marinig ni Vince ang bawat salitang matagal niyang kinikimkim. So, ganyan pala talagang tingin mo sa akin, Vince? Kaya naman pala pakiramdam ko wala ka ng pagmamahal sa akin. May ibang babae ka at best friend ko pa talaga. Sigaw niya rito. Ako pang sisisihin mo? Kasalanan mo rin naman. Pinabayaan mo ang sarili mo. Hindi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko nun. Hindi na kita nakikita tulad ng dati. Hindi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Tingnan mo ang sarili mo. Nagbago ka na. Ang taba-taba mo. Sinampal na rin ni Maylin ang asawa. Babaling pa lang ito paharap, sumampal pa ulit siya. Minura niya ito ng minura. Hindi ko ginusto to. Pinipilit ko nang ayusin ang kalusugan ko. Pero hirap na hirap ako. Sa halip na tulungan ako,
intindihin ang kalagayan ko. Nang babae ka lang. Kaya bakit mo sa akin ibubunto ng sisi? Napabuntong hininga si Vince. Dapat lang naman, di ba? Hindi na ako naaakit sa'yo, Maylene. Simula nang makunan ka sa anak natin, lagi kang malungkot, lagi kang umiiyak, at hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. Oo, malungkot ako ng mga panahong yun. Pero mas naging malungkot ako kasi naramdaman kong hindi na ako mahalaga sa'yo. Umiiyak niya ring sumbat dito. Napatitig siya sa sariling mga kamay. Sa loob ng ilang buwan, yun ang mismong bagay na kinatatakutan niyang marinig. Ngunit iba pala kapag nanggagaling na talaga sa taong pinakamamahal niya. Sinubukan ko, mahina niyang sabi. Sinubukan kong maging mabuting asawa. Ano, mas gusto mo ng babaeng yan kaysa sa akin? Saglit na nagbago ang mukha ni Vince, ngunit agad din yung nawala. Kung ayaw mo sa sitwasyon, edi umalis ka. Napatigil si Maylene. Ano? Umalis ka. Kung hindi mo kayang tanggapin ang mga nangyayari, umalis ka sa bahay na to. Total, hindi na rin naman kita tinuturing na asawa. Nakakasawa ka. Hindi kita matingnan gaya ng dati. Napahawak siya sa dibdib. Sobrang sakit ng mga sinabi ni Vince sa kanya. Hindi mo ako maaaring palayasin ng ganito. Asawa mo pa rin ako. Kabit mo lang yan. Bahay natin to. Pero may prenuptial agreement tayo. Kinasal tayo pero akin pa rin ang lahat ng akin kaya wala kang karapatan. Kaya ngayon umalis ka na. Hindi na kita kailangan. Maghiwalay na tayo. Muling napaluha si Maylene. Sa sandaling yon, naunawaan niyang wala na siyang mapapala sa pakikipagtalo. Hindi na niya talaga kilala si Vince. Talaga bang ito ang gusto mo? Nang hihinang tanong ni Maylene. Gusto mong matapos tayo dahil hindi na ako maganda sa paningin mo. Gusto mong iwan ako dahil tumaba ako? Hindi pa rin nagsalita si Vince. Parang wala na talaga itong pakialam. Sa halip, mas inalala pa ng asawa niya ang kabit nito na sinaktan niya kanina. Para kay Maylene, yun na ang sagot. Tumalikod na lang siya. Pumunta siya sa kwarto habang nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. May ipon siyang pera pero kaunti na lamang. Mahirap lang naman kasi siya. Binuksan niya ang maliit na maleta. Isa-isa niyang inilagay ang ilang damit. Napahawak siya sa isang litrato nila ni Vince noong bagong kasal pa lamang sila. Pareho silang nakangiti at mukhang masaya. Napailing si Maylene habang pinupunasan ng luha. Kinuha niya yon at inihagis sa pader. Mga walang hiya! Makalipas ang ilang minuto, bumaba siya dala ang maliit na maleta. Nasa sala na sina Vince at nasa tabi naman nito si Neri. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Seryosong sabi ng asawa niya. Masama niya itong tiningnan. Talagang hindi na ako babalik. Pagkatapos nun, tuluyan siyang lumabas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naglakad. Malamig ang hangin at mabigat ang maletang dala niya. Nakahanap siya ng maliit na kwartong maaaring rentahan. Hindi yun maganda. Maliit lang ang espasyo. Luma ang mga dingding at may maliit na bintanang tanaw ang isang makipot na eskinita. Pero yun lamang ang kaya ng pera niya at sanay naman siya sa ganoong buhay. Dahan-dahang bumagsak ang mga luha niya. Paano naging ganito? Bakit niyo nagawa sa akin yun? Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Kung saan minsan ay may munting buhay na inaasahan niyang makakasama nila ni Vince. Naisip niya na baka iba ang lahat kung hindi siya nakunan sa kanilang anak ni Vince. Ngunit alam niyang walang saysay na isipin pa yon. Hindi na mababago ang nakaraan. Humiga siya sa maliit na kama at niyakap na lamang ang sarili. Sa mga sumunod na araw, natutong mabuhay si Maylene nang hindi umaasa kay Vince. Hindi yun madali, pero iniisip niya na lang na kailangan niyang mabuhay ulit sa panahon na wala naman ang asawa niya sa kanyang buhay. May isa pang dahilan kung bakit hindi maaaring sumuko si Maylene. Ang kanyang ina ay umaasa pa rin sa kanya. Matagal nang nasa mental facility ang ina niya dahil sa kakulangan nito sa pag-iisip. Hindi man palaging malinaw ang isip nito, si Maylene pa rin ang taong madalas nitong hinahanap. At dahil wala na siyang asawa na tumutulong sa kanya, kailangan niyang maghanap ng paraan para mabayaran ang mga gastusin.
Mama, napalingon naman ito at saglit na ngumiti. Maylin? Oo, Mama, si Maylin. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Dinalaw po kita. Kumusta ka na po ba? Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Napangiti si Maylin kahit naluluha na. Miss na po kita, Mama. Hindi ito sumagot. Sa halip, tumingin ito sa labas ng bintana. Mama, may gusto sana akong ikwento. Iniwan ako ni Vince. Pinalayas po ako ng asawa ko. Napangiti ng mapait si Maylin. Alam mo, Mama, akala ko siya nang makakasama ko habang buhay. Akala ko kapag may problema, hindi niya ako iiwan. Pero iniwan niya pa rin pala ako. Hindi niya alam kung naiintindihan ba siya ng mama niya. Minsan tila nasa ibang mundo ang isip nito. Pero kailangan niyang magsalita kasi parang sasabog na siya. May iba po siyang babae. Bahagyang kumunot ang noo ng mama niya. Babae? Opo, napayuko si Maylin. Si Neri, hindi mo naman siguro kilala si Neri, Mama. Kaibigan ko po siya noon. Akala ko mabuti siyang tao. Akala ko kapag may nangyari sa akin, siya ang kakampi ko. Pero siya palang kasama ni Vince na pagtaksilan ako. Unti-unting tumulo ang luha ni Maylin. Ang sakit, Mama. Hinawakan niya ang kamay ng ina ng mas mahigpit. Pero kailangan kong maging matatag kasi nandyan ka pa. Saglit na tumingin sa kanya ang kanyang ina. Maylin, huwag ka nang umiyak. Maririnig ka nila. Baka magalit. Napangiti na lang siya ng mapait. Sumandal siya sa balikat nito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung ano pong mangyayari sa akin, Mama. Pero hindi ako susuko. Kakayanin ko po, Mama. Sa mga lumipas na araw, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Pumunta siya sa agency para mas madali ang paghahanap ng trabaho. Isang araw, pumunta siya sa grocery store upang bumili ng ilang kailangan niya. Habang hawak ang maliit na basket, tahimik niyang kinikwenta sa isip kung magkano ang natitira niyang pera. Kaunti na lamang, kailangan ko magtipid hanggang sa magkaroon ulit ng trabaho. Kaya bawat bagay na inilalagay niya sa basket ay pinag-iisipan niya ng mabuti. Nang papunta na siya sa cashier, may pamilyar na boses ng babae ang narinig niya. Maylin? Nanigas siya. Hindi na niya kailangan lumingon. Alam niya kung sino yon. Pero hindi niya maintindihan kung saan ito kinuha ang lakas ng loob para tawagin pa siya. Dahan-dahan siyang humarap. Nakita niya si Neri. Maayos ang damit, maayos ang buhok at higit sa lahat, mukhang wala itong pinagdaanan. Parang walang sinirang pagsasama. Hi! Maingat na sabi ni Neri. Hindi siya sumagot at umabante na. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Maylin, sandali lang. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Ano ba, Neri? Ano bang kailangan mo? Lumapit si Neri at mataman siyang tiningnan. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Napatawa ng mapait si Maylin. Ang plastic mo? Huwag mo akong makausap ng ganyan. Kulang pa bang sampal? Gusto mo bang paduguin ko yung nguso mo? Napasinghap ang dati niyang kaibigan. Maylin, alam kong galit ka. Galit? Tinitigan niya ito ng mabuti. Hindi mo alam kung gaano ko kagalit? Hindi mo lang ako niloko. Pinagtaksilan mo ang pagkakaibigan natin. Alam mong ikaw ang kinakausap ko kapag umiiyak ako, kapag insecure ako sa katawan ko. Alam mong pinagdadaanan kong miscarriage at hindi ko pa rin tanggap ang pagbabago sa sarili ko ngayong may sakit ako. Alam mong lahat ng yun. Pero ginawa mo pa rin ahasin ng asawa ko. Mahal ko si Vince, biglang sabi ni Neri. Hindi ko naman planong saktan ka. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong saktan ng best friend ko. Naramdaman ni Maylin na nagsisimula na naman siyang manghina. Ayaw niyang ipakita kay Neri na may epekto pa rin ito sa kanya. Kaya tumalikod na lang siya. Ngunit biglang natawa si Neri. Huminto si Maylin. Hindi niya maintindihan kung bakit tumatawa ang dati niyang kaibigan. Anong nakakatawa? Mariin niyang tanong. Tinitigan siya ni Neri mula ulo hanggang paa at muli pang tumawa. Wala ka pa rin pinagbago. Isa kang utu-uto na tabachoy. Dapat kasi ako naman talagang pinakasalan ni Vince. Maganda ka dati? Mas maganda ako sa'yo. Ikaw lang tong papansin kay Vince.
Karma mo na ba to? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang pangit mo na. Nakakatawa. Napahigpit ang hawak ni Maylene sa basket. Gusto niya yung ihambalos sa pagmumukha ni Neri. Pumipigil lang sa kanya ang katotohanang nasa public place silang dalawa. Mas masakit lang dahil alam ni Neri kung saan siya pinaka masusugatan. Alam nito kung ilang beses siyang umiyak dahil sa kanyang katawan. Alam nito ang mga gabing ayaw niyang tumingin sa salamin. At ginagamit ngayon ng babaeng yon ang lahat ng yon para saktan siya. Ngumisi pa si Neri. Kung gusto mong malaman, masaya na si Vince ngayon. Masaya na siya sa akin. Gusto niya kasi ng maganda at slim na katulad ko. Magkasama na kami sa bahay. Naramdaman ni Maylene na tila muling may pumiga sa puso niya. Hindi ko tinatanong. Talaga? Napangisi si Neri. Ganyan ka kapait kasi wala na siyang pakialam sa'yo. Magkatabi kami sa kama. Kami nang nagsasama sa bahay. Ang saya-saya ko. Hindi siya makapaniwala na naging kaibigan niya si Neri. Mukhang bukod sa ahas ay talagang inggitera sa buhay ng iba. Mukhang matagal na nitong gusto na maagaw ang asawa niya. Huminga siya ng malalim. Alam mo, wala akong pakialam kung masaya kayong dalawa. Hindi naman kasi ako katulad mo na pumupulot ng tira-tira. Sayong-sayo nang manloloko kong asawa. Isaksak mo sa baga mo. Kabit ka. Nawala ang ngiti nito. Anong sabi mo? Napairap na lang siya at tinalikuran ito. Ayaw niya nang makipagtalo. Nauubos lamang ang pasensya niya. Pagdating sa inuupahang kwarto, agad niyang inilapag ang mga pinamili. Umupo siya sa kama at tahimik na umiyak. Masakit pa rin pero mas nakakagalit. Ang kapal ng mukha ng kabit na yun. Gusto kong makaganti, lumaban. Pero anong laban ko kay Vince kapag bumawi? Pero kahit puno ng galit ang puso niya para sa dating asawa at kabit nito, hinayaan niya na lamang. May mas mahalaga pa siyang kailangang isipin. Kailangan ni Maylene ng bagong trabaho at yon ang hahanapin niya. Matapos ang ilang araw ng paghihintay, sa wakas nakatanggap din si Maylene ng tawag mula sa employment agency. Hello, good morning po. Si Maylene po ito. Good morning, Miss Maylene. I'm calling from the agency. We have good news for you. May isang pamilya na naghahanap ngayon ng live-in nanny para sa kanilang 2 anak. Live-in nanny po? Maingat niyang tanong. Yes, 2 bata nga alagaan mo. May sarili kang matutuloy ang kwarto sa bahay ng pamilya. At sagot na rin nila ang pagkain. May sweldo rin, syempre. At may mga araw kang pahinga depende sa magiging usapan ninyo. Napahawak si Maylene sa dibdib. Hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi man kalakihan ng trabahong yon sa paningin ng ibang tao. Para sa kanya ay malaking pagkakataon na yon. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa address na ibinigay sa kanya. Pagkababa niya sa taxi, ilang segundo siyang natigilan. Napakalaki ng bahay. Grabe, ang yaman siguro ng mga nakatira. Mas mayaman pa kay Vince. Umismid siya nang maalala na naman ang manlulokong asawa. Hindi yun simpleng malaking bahay lamang. Isa yung mansyon na may malawak na bakuran, mataas na gate at maayos na hardin. May fountain sa gitna ng driveway at ilang mamahaling sasakyang nakaparada sa gilid. Napahawak si Maylene sa strap ng kanyang bag. Dito ako magiging yaya ng mga bata? Bigla siyang nahiya sa simpleng suot niyang blouse at pantalon. Sa dati niyang buhay, nasanay siyang pumasok sa mga lugar na tulad nun dahil asawa niya si Vince. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Nandoon siya bilang isang aplikante na kailangang patunayan na karapat-dapat siya sa trabaho. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang babae na mukhang nasa edad 50. Ikaw si Maylene, tama? Opo, yung galing po sa agency at magiging yaya ng mga bata. Tumango naman ito at mataman siyang tiningnan. Ako si Manang Rosa. Halika at ihahatid kita sa amo natin. Tumango naman si Maylene. Habang naglalakad sila, napapangiti siya sa mga nakikita sa mansyon. Mansyon kasi yon na halatang matagal na, pero may touch na ng pagka-modern. Siguro ay na-renovate na kaya ganoon. Pagdating nila sa isang maluwag na silid, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa malaking bintana. Naka-long sleeves polo ito at nakasuot ng itim na pantalon.
Matangkad, maayos ang tindig at seryoso ang mukha. Wala itong ekspresyon habang may binabasang ilang dokumento. Nang marinig nito ang kanilang paglapit, tumingin ito ng marahan. Humigpit ang hawak niya sa mga gamit. Baka mamaya ay ayaw nito ng matabang yaya para sa mga anak nito. Hindi naman sobrang mataba si Maylin. Hindi siya yung tipong halos hindi na makalakad sa sobrang taba. Talagang tumaba lang ang kanyang mga braso, hita, mukha at tiyan. Malayong malayo siya sa dating Maylin na talagang balingkinitan. Sir Lucas, eto na po si Maylin, yung narekomenda ng agency. Tumango si Lucas at saglit siyang tiningnan. Maupo ka. Umupo si Maylin sa sofa kahit na sobrang kabado na siya sa lalim ng boses nito. Sobrang lalaking lalaki. Si Lucas naman ay umupo sa kabilang upuan at binuksan ang folder na dala nito. May experience ka na bilang nani? Wala po akong formal experience bilang nani, pero marunong po akong mag-alaga ng bata sa mga pinsan ko dati. Last ko pong trabaho 4 years ago pa at mga gig, showgirl, promo girl. Tumango-tango si Lucas. Gaano ka katagal nag-alaga ng bata? Matagal po akong nag-alaga dati. Dati po kasi part-time din ako sa daycare center, kaya sanay talaga ako sa mga bata. Tiningnan pa nito ang resume niya. May asawa ka? May sarili kang anak? Napayuko si Maylin. Sa papel, kasal pa rin naman siya kay Vince, kaya yon ang inilagay niya sa resume. Wala po akong anak, mahinang sambit ni Maylin. Hindi na nagtanong si Lucas tungkol doon. Sa halip ay tumingin na ito sa kanya. Bakit gusto mong maging live-in nanny? Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Kailangan ko rin po kasi ng trabaho na may kasamang tirahan. Nangungupahan po kasi ako ngayon. Kakahiwalay ko lang po sa asawa. Diretsahan niyang sinabi yon. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Malalaman din naman kasi ang mga impormasyong yon pagtagal. Handa ka bang alagaan ang 2 anak ko? Medyo mahirap silang alagaan. Seryosong sabi ni Lucas. Hindi sila madaling alagaan. Bahagyang napangiti si Maylin. Sanay na po ako sa mahirap na sitwasyon. Saka normal naman po ang makukulit na bata. Saka yung nanay ko po, may mental illness po kasi siya, so sanay po talaga ako sa pag-aalaga ng mga makukulit. May sakit ang mama mo? Sinong nag-aalaga? May problema po siya sa pag-iisip? Sagot ni Maylin. Nasa mental facility po siya ngayon, kaya gusto ko po talagang magkaroon ng trabaho para matustusan ang mga pangangailangan niya roon. Dumating pa po sa punto na hindi ko na siya kayang alagaan ng mag-isa, kaya dun ko na po siya dinala. Hindi na nagtanong si Lucas. Wala naman itong ibang reaksyon kundi maging seryoso. Naisip niya tuloy na likas itong masungit. Nagtatanong lang sa buhay niya kasi syempre dapat alam nito ang lahat gayong ipagkakatiwala sa kanya ang mga bata. Okay, tanggap ka na. Saad ni Lucas. Napatingin agad si Maylin. Po? Tanggap ka na. Napangiti siya ng bahagya. Maraming salamat po. Ang mga anak ko ang priority mo. Paalala nito sa kanya. Hindi mo sila iiwan ng walang kasama. Hindi mo sila pababayaan at kung may problema, sabihin mo agad sa akin. May sarili kang kwarto sa 2nd floor katabi ng kwarto ng mga bata. Para madali mong marinig kapag kailangan ka nila. Tumango agad si Maylin. Okay po. Manang Rosa, ipakita mo sa kanyang kwarto. Tumayo si Maylin bago siya tuluyang sumunod kay Manang Rosa. Narinig niya ang boses ni Lucas. Maylin, ang mga anak ko, alagaan mo sila ng mabuti. Napangiti siya at bahagyang tumango. Pagkatapos niyang mailagay ang kanyang mga gamit sa bagong kwarto, dinala siya ni Manang Rosa sa 2 batang aalagaan niya. Pagbukas ng pinto, nakita niyang kambal na nakaupo sa malaking carpet. Isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong maganda ang mukha at halatang kambal. Ngunit sa unang tingin pa lang, napansin na ni Maylin na hindi mukhang masayang makita siya ng mga anak ni Lucas. Eto na sina Cloud at Heaven, pakilala ni Manang Rosa. Eto ang bago niyong yaya. Napatingin ang 2 bata kay Maylin. Ngumiti siya sa mga ito. Hello sa inyo, Cloud, Heaven. Ako si Yaya Maylin. Masaya akong makilala kayo. Walang sumagot.
Sa halip, sabay na tumayo ang mga ito at lumapit kay Lucas na kakapasok lamang sa kwarto. "Daddy, aalis ka na naman po ba?" tanong ni Heaven. "May pupuntahan ako." Seryosong sagot ni Lucas, wala man lang lambing sa mga bata. Kumapit si Cloud sa daddy nito. "Anong oras ka po babalik? Pwede po ba kaming sumama ni Ate Heaven?" Umiling agad si Lucas. "Hindi, may trabaho ako. Hindi kayo pwede ron. Makakaistorbo lang kayo. Nandito lang ang yaya ninyo. Ang hirap nang maghanap ng yaya, so please, mag-behave na kayo para hindi na kayo dumagdag sa problema ko. Okay?" Napatingin si Maylin sa mga bata. Mukhang malungkot ang mga ito dahil doon. Gusto niyang sabihan si Lucas na huwag tawaging problema ang mga bata. Kahit naman kasi mga bata pa lamang ang mga anak ni Lucas, may mga nararamdaman pa rin ang mga ito. Minsan, hindi nakikinig dahil hindi rin naman nakikinig ang mga matatanda sa mga bata. Maya-maya'y bumaling na si Lucas sa kanila. "Manang Rosa, kayo na pong bahala sa kanila at sa mga bata. Maylin." Tumango siya kaagad. Pagkaalis nito, bumalik ang tingin niya sa kambal. Ngunit pareho lang nakatingin sa kanya ng masama. Napangiti na lang siya kasi mukhang hindi magiging madali ang maging yaya ng mga anak ni Lucas. Pagkababa ni Maylin, ipinakilala naman siya sa ibang mga kasambahay. 4 na babae ang kasama ni Manang Rosa. Bukod sa isang lalaking driver na nagpakilalang si Mang Pepito. "Welcome sa bahay," sabi ng isa sa mga kasambahay. "Ako si Lorna. Eto naman si Fe, Marites at si Cora." Tumango si Maylin at isa-isang kinamayan ang mga ito. "Masaya po akong makilala kayo." Ngumiti si Mang Tony. "Ako naman si Pepito. Ako ang driver ng mga bata." "Nice to meet you po." Umupo sila sa dining area habang naghahanda na ng pagkain ng iba. Sabay-sabay silang kumain kaya nagkaroon ng kaunting usapan. "May sasabihin lang kami sa'yo," sabi ni Lorna. "Mag-ingat ka sa kambal." Napangiti si Maylin. "Bakit po?" Napatawa si Fe. "Makukulit sila. Mabilis silang mainis. Minsan kapag ayaw nila sa yaya nila, talagang gagawa sila ng paraan para umalis yun." Napakunot ang noo ni Maylin. "May mga yaya na bago po ako? Gano'ng katagal?" Nagkatinginan ang mga ito. "Pinakamatagal ng 2 buwan. Yung iba sumuko na agad. Yung iba naman talagang natanggal kasi sinasaktan naman ng mga bata. Ayaw na ayaw ni Sir Lucas yon." "Hindi ako nananakit ng bata. Sanay din akong mag-alaga ng makulit." Parang hindi problema sa kanya ang pag-aalaga sa kambal. Ang nanay niya ngang isip bata na kaya niya. Ang mga anak pa kaya ni Lucas? "Kapag sinabi nilang ayaw nila sa'yo, talagang ipaparamdam nila," dagdag ni Lorna. "Kaya sinasabi namin sa'yo ngayon pa lang na mag-ingat ka." Ngumiti si Maylin. "Kaya naman, mga bata lang naman po sila. Dati po ako nag-aalaga sa nanay ko. Kaya lang, dumating po sa punto na hindi na ligtas na ako lang ang nag-aalaga sa kanya." Napahawak siya sa mahabang peklat sa braso. Minsan po, hindi niya alam ang ginagawa niya. Isang araw, aksidente niya akong nataga ng gulok. Napasinghap si Fe at napatingin sa peklat niya. "Diyos ko!" Tumango si Maylin. "Yun po ang dahilan kung bakit may ganitong peklat. Hindi ko siya sinisi. Alam kong hindi niya lubos na nauunawaan ang ginagawa niya. Pero dumating po sa puntong natatakot na rin ako sa kanya. Kaya dinala ko siya sa mental facility. Baka sakaling umayos din siya." Nagpatuloy pa ang kwentuhan nila. Marami pa siyang sinagot na mga tanong. Kahit sa nangyari sa kanya at sa asawa niya, na ikwento niya na rin. Simple lang ang kwentuhan pero kahit paano, gumaan ang loob niya dahil doon. Unang araw pa lang ni Maylin sa mansyon, agad niyang napagtanto na hindi magiging madali ang trabaho niya. Pagdating pa lang niya sa kwarto ni na Cloud at Heaven, agad nang nagkalat ang mga laruan sa sahig. Hindi lang basta kalat, parang sinadyang ikalat ng sobra para mahirapan siya. Sa Heaven ay abala sa pagkuha ng mga unan at isa-isang inihahagis yon sa kama. Samantala si Cloud naman ay tahimik na nakaupo sa sulok habang naglalaro ng isang maliit na remote-controlled car. "Heaven, anong ginagawa mo? Bakit kinakalat mo ang mga unan mo?" Mahinahong tanong ni Maylin. Binilatan lang siya ng bata.
Ang ugly mo, Yaya Maylin. Napabuntong hininga na lang siya. Alam mo, pasalamat ka at bata ka lang. Hindi naman siya na-offend kapag mga bata ang nang-aasar sa kanya. Okay lang yon. Mahaba talaga ang pasensya ni Maylin. Cloud, Heaven, kailangan nating ayusin muna ang kwarto nyo bago kayo maglaro ulit. Mahinahon niyang sabi. Hindi siya pinansin ni Heaven. Sa halip kumuha pa ito ng isang unan at binato sa pool sa mukha niya. No! Leave us alone! Ayaw namin ng bagong yaya. Katulad ka rin ng mga nauna. Napapikit na lang si Maylin. Sobrang pasaway ng mga bata. Hindi siya nananakit pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya magdidisiplina. Ayaw niyong makinig ha? Humalukip-kip siya at seryosong tiningnan ang mga ito. Sa bagay, anong pakialam ko kung magkalat kayo rito? Hindi naman ako ang natutulog dito. Kayo. Natigilan ang dalawang bata at napatingin sa kanya. Suminghap siya at maarte pang umupo sa isang sofa roon. Nung bata ako, palagi ako naglilinis ng kwarto ko. Hindi ako nagkakalat ng ganito. Alam niyo kung bakit? May halimaw kasi na pumupunta gabi-gabi. Ote! May lakas na tawag ni Cloud sabay lundag sa kapatid nito. Ngumuso si Heaven at masama ang tingin sa kanya. Huwag tayo maniwala! Walang halimaw. Anong wala? Mas ginalingan niya pang magkwento. Katulad nyo, sobrang kalat ko rin kasing bata. Pati mama ko, napagod ng maglinis. Kasi ako naman daw ang nagkakalat. Kaya ang ginawa niya isang gabi, hindi siya naglinis ng kwarto ko. Nang matutulog na, binisita ako ng halimaw. Sobrang takot ako. Simula nun, naglinis na ako. Hindi na nagpakita. Liar? Hindi totoo ang monster, sigaw ni Heaven sa kanya. Tumaas ang mga kilay niya. Talaga? Bakit nakakita ka na ba ng monster? Hindi, pero hindi totoo, giit pa ni Heaven. Okay, huwag kayong maglinis dito para makita niyong monster mamayang gabi. Napairap si Heaven, pero pasimple nang naglilinis. Bakit? Ikaw naman ang yaya, ikaw ang maglinis. Bakit? Ako bang nagkalat? Sa kanilaro nyo bang lahat yan? Kinalat nyo lang eh. Sagot niya sa mga ito. Nang makita niyang pasimpleng namumulot ang mga ito ng mga kinalat na gamit, lihim na lang siyang napangiti. May ugali ang kambal na nakakainis at nakakapikon. Pero palaging naniniwala si Maylin na puro pa rin ang kalooban ng mga batang ganoon kaliit. Kaya pang disiplinahin at kaya pang turuan. Tabachoy! Bulalas ni Cloud. Tinawanan niya lang yon. Nako, lumalapit talagang monster sa masasamang bata. Yung nang-aasal sa kapwa at hindi mabait. Ate si Yaya nananakot. Sumbong agad ni Cloud sa kakambal nito. Hayaan mo na, aalis din yan Cloud. Pangit siya. Muli siyang tumawa at tinuro-turo pa ang lilinisin ng mga ito. Hindi kita gusto, Yaya, biglang sabi ni Heaven. Okay lang, hindi ko rin naman kayo gusto. Sa tingin nyo ba talaga, kapag nagpatuloy kayo sa ganyan, magugustuhan kayo ng mga tao? Napakunot ang noo ng mga bata. Tumayo na siya at inutusan pa ang mga ito. Padabog namang sumunod ang dalawa sa takot na makakita ng monster. Pagsapit ng tanghali, lalo niyang nakita kung gaano kahirap alagaan ang dalawang bata. Ayaw kumain ni Heaven. Ayaw namang magsalita ni Cloud at pinaglalaruan ang pagkain. Bakit ayaw niyong kumain? Tumingin siya kay Cloud at kinuha ang kutsara mula rito. Masama yan. Hindi dapat pinaglalaruan ang pagkain. No, ayaw namin kumain, sambit ni Heaven. At bakit? Dapat kumakain kayo palagi. Alam niyo bang maraming nagugutom sa mundo? Ang sarap-sarap ng kinakain niyo tapos ayaw niyong kumain. Pero matigas pa rin talaga ang mga bata. Inaasahan na naman yon ni Maylin. Hindi naman pwedeng agad-agad ay makakapalagayan niya ng loob ang mga anak ni Lucas. Hindi niya alam kung paano lumaki ang mga bata. Pero alam niyang kapag nagtagal pa siya roon, kalaunan ay makikilala niya rin ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, ganong pag-uugali ni na Heaven at Cloud ang natamasa niya. Mahirap kausapin, mahirap paamuhin. Pero unti-unti niyang natuklasan ang mga ugali ng kambal. Hindi pala totoong masama ang mga ito. Pareho lang may sariling paraan ng pagkuha ng atensyon.
Hindi nyo ba naisip na baka kaya hindi kayo pinapansin ng ibang bata kasi ganyan ang ugali nyong dalawa? Sabi niya habang nakaupo sila sa may bench sa loob ng school ng mga ito. Napanguso si Cloud. Mas bad kaya silang mga bata. Inaaway kasi nila kami kasi hindi raw kami mahal ng mama at papa namin. Hindi kasi sila pumupunta. Laging yaya. Kaya nga, wala ka namang alam yaya. Sambit pa ni Heaven. Huminga na lang siya ng malalim. Habang tumatagal, mas nalalaman niya ang kulang sa buhay ng mga ito. Bukod sa walang ina na gumagabay, wala ring oras ang ama. Hirap magkaroon ng mga kaibigan at parang ang isa't isa lamang ang inaasahan. Maya-maya ay natanaw na niya ang sasakyan ni Mang Pepito. Halina kayo, nandyan ang sundo natin. Tumayo na ang mga ito at nauna nang lumabas ng gate. Agad naman siyang sumunod, dala ang gamit ng mga bata. Habang nasa biyahe, pinagmamasdan niya lang ang kambal. Parehong nalulungkot ang mga ito, kaya pareho na lang na nandyan para sa isa't isa. Ate, may bata doon oh. Yok, hinahawakan ng basura. Saad ni Cloud nang dinungaw ang bintana habang traffic. Napatingin si Maylin sa tinutukoy ni Cloud. Nakita niya ang isang batang palaboy. Maliit pa at mukhang gutom na. Naghahanap ng pagkain, ngunit mukhang wala namang mahanap na pagkain. Bakit naman yak? Muling bumaling si Maylin sa kambal. Hindi naman nila yan ginusto ang tumira sa kalsada, magpalaboy-laboy, maghanap ng pagkain kahit sa basurahan. Napalingon agad si Heaven sa kanya. Iyo, bakit sila hanap ng pagkain dyan? That's kadiri kaya. Hingi na lang sila sa parents at yaya nila. Tumaas ang mga kilay ni Maylin. Paano kapag wala silang parents? Alam nyo, hindi naman lahat ng bata. Katulad ng buhay na meron kayo. Hindi lahat mayaman. May mga sakto lang ang buhay pero mahal na mahal sila ng mga magulang nila. May mahirap pero kinakaya naman at may katulad naman ng batang yan na walang ibang aasahan. Kung meron man, pinapabayaan lang. Kayo, hindi na kayo nahihirapan. Binibigyan na lahat sa inyo pero sa ibang bata, hindi kasi ganun yon. Sandaling natahimik ang kambal. Mukhang hindi mula sa mundo ang mga anak ni Lucas. Alam niyang hindi naman obligasyon ng mga bata na malaman lahat ng masasamang nangyayari sa paligid. Pero gusto niya ring malaman ng mga ito na napakaswerte ng mga ito kaya dapat ipagpasalamat kung anuman ang mayroon sila. Biglang kinuha ni Cloud ang lunch bag nito. I have an apple. Pwede bang ibigay sa kanya? Tumango agad siya at napangiti. Oo naman, alam mo, matutuwa siya. Matutuwa ang batang yan. Ibinaba ni Maylin ang bintana ng sasakyan. Tinawag niya ang pulubing bata na halatang walang kinakain. Pumunta sa side niya si Cloud at inabot ang apple. Here, baon ko kanina. Di ko kinain. Sa'yo na lang. Sambit ni Cloud at curious na tiningnan ng bata. Agad na nagliwanag ang mukha ng batang babae. Salamat. Napangiti ng kaunti si Cloud. Eat ka na. Maya-maya ay may naramdaman siya sa braso niya. Nang mapatingin si Maylin, mataray nitong inabot ang isang pack ng orange juice. Ibigay mo sa dirty na bata, yaya. Mahina siyang tumawa at kinuha agad yon. Hindi siya nagkamali. Mababait ang mga anak ni Lucas. Kulang lang sa gabay at atensyon kaya nahihirapang makisama sa ibang tao. Saglit lang, Mang Pipito. Iparada mo po muna sa tabi. Ibibili ko lang po ng pagkain nitong bata. Mas mabuting ibili ko kaysa perang ibigay. Saad ni Maylin. Napatingin agad si Cloud. Yaya, sama? Okay. Sumunod na rin si Heaven. Kapit na kapit sa kanya ang kambal habang namimili ng pagkain para sa bata. Sa karinderya lang naman kasi yon. Yaya, get that fried chicken. Masarap yan. Baka want niya. Sabi ni Heaven at pasulyap-sulyap sa batang pulubi na nakaupo sa bandang labas at naghihintay. Napangiti palalo si Maylin. Okay, sige. Matapos mag-order, ibinigay na nila ang pagkain sa bata. Agad nitong nilantakan yon. Gutom na gutom at mukhang wala pa talagang kain ng ilang araw. Salamat po! Nasaan bang mga magulang mo? Tanong ni Maylin.
Si nanay wala na. Si tatay lasenggo palagi. Hindi ako inaalagaan. Napanguso si Cloud. Kami rin, wala nang mommy. She's dead. Si daddy, hindi kami pinapansin. Bumaling siya kay Cloud. Halata naman. Unang araw pa lang, alam niyang uhaw na uhaw ang dalawang bata sa atensyon ng ama. Ang gulo ng hair mo. You're dirty din kasi. Ayusin mo nga ang buhok mo. Maarting sabi ni Heaven pero mukhang concerned lang talaga. Hindi niya napigilan ang ngiti nang makitang tinanggal ni Heaven ang hair clips nito. Walang arte na ikinabit yon sa buhok ng batang pulubi. Natigilan sa pagsubo ng pagkain ng bata at totoong napangiti. Akin na lang? Tanong nito. Tumango agad si Heaven. Yeah, marami naman ako sa house namin. You should always suklay your hair para maging like this, oh. Shiny and smooth. Si Yaya lagi niya tong sinusuklay bago matulog. Parang hihikbi na ang batang pulubi, pero pinipigilan lang. Salamat. Ang bait niyo naman. Ang bait mo kahit maarte ka. Hindi napigilan ni Maylin ang pagtawa. Oo, mabait itong mga alaga ko. Maarte lang. Sige na, kain ka pa. Kinuha ni Maylin ang wallet. Mukhang mabait ka namang bata. So eto, bibigyan kita ng pera para may pangbili ka ng pagkain sa mga susunod na araw. Agad yung tinanggap ng bata. Salamat po talaga. Pagkatapos nila roon, sumakay na ulit sila sa sasakyan. Nag-order pa siya ng balot dahil may kapatid pa pala itong naiwan sa bahay. Bye, dirty na bata. Maarteng paalam ni Heaven. Si Cloud naman nakangiting kumaway dito. Bye, ligo ka at kain palagi. Nang umusad na ang sasakyan, pinagmasdan niya ang kambal. Kaya naman palang maging mabait. Mukhang nakukuha mo na ang loob ng mga bata. Masayang sabi ni Mang Pipito pagkababa nila ng sasakyan. Mahina siyang tumawa. Mahaba po ang pasensya ko sa mga bata. Saka ang mga yan, kailangan lang nila ng makikinig. Tayong matatanda, kung gusto tayong pakinggan, sa tingin ko po, dapat din natin silang pakinggan. Isang hapon, habang inaayos niya ang kwarto ng kambal, may nakita siyang photo album sa pinakailalim na drawer ng mga bata. Kinuha niya yon at bahagyang namangha sa nakita. Isang magandang babae ang nasa litrato. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at napakaganda ng mukha. Parang diyosa na bumaba sa lupa. Parang kahit isa, walang pangit sa larawan. Si Mami yan? Saad ni Heaven at gumapang na sa kama. Ang ganda-ganda ng mommy nyo. Medyo hawig nyo pero mas kamukha pa rin kayo ng daddy nyo. Napanguso naman si Heaven. Pero hindi naman namin siya ma-remember eh. 2 years old kami. Patay na siya. Bahagyang nawala ang ngiti ni Maylin. Alam niyang malungkot mawalan ng ina. Hindi siya nawalan ng ina. Pero dahil sa kakulangan sa pag-iisip ng mama niya, parang unti-unti na rin talagang nawala. Parang multo na nandyan pero parang hindi makita ang pagiging ina. Nag-girlfriend o nag-asawa ba ng ibang daddy niyo pagkatapos? Umiling si Heaven. Ewan, Yaya. Puro work naman siya. Pero gusto niyong magkaroon ng bagong mommy? Sandaling natahimik si Heaven pero sumagot din kalaunan. Siguro pwede rin, Yaya. Hindi namin alam ni Cloud ang pakiramdam na may mommy. May iba kaming classmates na stepmother lang din pero love na love sila. Gusto rin namin ng ganun. Gusto namin ng mommy, Yaya. Tumayo na si Maylin at inayos na ang kumot nito. Siguro ay mahirap para kay Lucas na makahanap ng bagong katuwang sa buhay. Pero kung mabibigyan ni Lucas ang mga bata ng ina, siguro kahit paano ay magiging iba ang takbo ng mga bagay-bagay sa bahay na yon. Nang gabing yon, bumaba siya upang tulungan ang ibang kasambahay sa kusina. Habang naghihiwa ng gulay si Maylin, hindi niya napigilang magtanong. Manang Rosa, yung mommy ni na Cloud at Heaven, nakita ko po kasi ang mga litrato niya. Ang ganda niya. Tumango si Manang Rosa. Maganda talaga si Ma'am Veron. Kaya lang, maagang nawala. Bago pa ipinanganak ang kambal madalas nang nag-aaway sina Sir Lucas at Madam Veron. Bakit po sila nag-aaway? Hindi agad sumagot si Manang Rosa. Parang naalala pa kung ano ang mga nangyari. May problema sa relasyon nila. May ibang lalaki kasi si Madam Veron dati. Napatigil siya.
May kabit? Tumango si Manang Rosa. Mahigit isang beses siyang nahuli ni Sir Lucas. Umalis siya kasama ang lalaking yon. Pagkatapos, naaksidente ang sasakyan. Namatay siya, naiwan ang mag-aama. Tahimik siyang napatingin sa sahig. Kawawa naman pala ang pamilyang pinagsisilbihan niya. Alam po ba ng mga bata? Umiling si Lorna na sumabat na sa usapan. Hindi, 2 taon pa lang sila noon. Hindi nila alam na may ibang lalaki ang mami nila. Ayaw ipaalam ni Sir Lucas. Kasi hindi naman naiintindihan ng mga bata. Ayaw nga ni Sir Lucas na makita pang mga picture ng dati niyang asawa eh. Yung photo album na nakita mo sa kwarto ng mga bata. Para sa mga bata na lang yon, para alam naman nila kung anong itsura ng nanay nila. Pero yung mga picture na couple sila, wedding nila ni Madam Beron, pinagtatanggal na talaga ni Sir Lucas. Napabuntong hininga si Maylin. Naisip niya sina Cloud at Heaven. Kawawa naman ang mga batang walang ina. Kinabukasan habang naglalaro sina Cloud at Heaven sa sala, napansin ni Maylin na ilang beses nilang tinanong kung kailan uuwi ang ama nila. Isang umaga, habang inaayos ni Maylin ang mga gamit sa sala na naiwan ng mga bata, narinig niya ang tunog ng sasakyang pumarada sa labas. Mukhang nandyan na si Sir Lucas. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang amo niyang lalaki. Halatang galing ito sa trabaho. Hawak nito ang laptop bag at may ilang dokumentong nakasiksik sa isang kamay. Kahit nasa bahay na, parang hindi pa rin ito iniiwan ng trabaho. Napatingin si Maylin sa kambal na abala sa paglalaro. Cloud, Heaven, tawag niya. Nandito na ang daddy niyo. Agad na napalingon ang kambal. Ngunit sa halip na tumakbo papunta sa ama, parehong sumimangot ang mga ito. Napakunot ang noo ni Maylin. Bakit? Busy na naman si daddy, Sagot ni Heaven. Hindi pa nga kayo pumupunta sa kanya. Alam niyo nang busy siya. Lagi naman siyang busy, kahit nandito siya sa bahay. Singit ni Cloud. Napatingin si Maylin sa mga bata. May halong tampo ang boses nito. Baka pagod lamang ang daddy ninyo. Pagod siya palagi, Sagot ni Heaven. Kapag nasa bahay siya, work, work, work. Kapag wala siya, trabaho rin ang iniisip niya. Kapag kinakausap namin siya, sinasabi niyang mamaya na lang. Hindi agad nakasagot si Maylin. May punto naman talaga ang kambal. Nakikita niya rin yon. Masipag siya sa trabaho kasi para mapanatili ang maganda niyong buhay, sabi na lamang ni Maylin. Napatingin si Heaven sa kanya. Pero hindi namin kailangan ng maraming pera. Si daddy lang ang kailangan namin, yaya. Kahit makasabay lang kami kumain, okay na. Mas gusto ko si daddy kaysa sa mga laruan, sabi naman ni Cloud. Natigilan si Maylin. Simple lang ang sinabi at gusto ng mga bata. Pero tumagos yon sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Sa halip, lumuhod siya sa harapan ng dalawa. Makinig kayo sa akin. Parehong tumingin sa kanya ang kambal. Kung mabigat ang loob niyo sa daddy niyo, sabihin niyo sa akin. Hindi niyo kailangang sarilinin ang nararamdaman niyo. Pero hindi rin pwedeng maging masamang ugali niyo dahil lang nasasaktan kayo. Ngumuso si Heaven. Hindi siya nakikinig sa amin, yaya. Si daddy palagi na lang siyang naiingayan sa amin. Lumipas ang ilang linggo. Mas binigyan niya ng atensyon ang mga bata. Yun lang naman kasi ang kailangan ng mga ito, kaya kahit paano ay talagang nakakasundo niya na. Hanggang isang araw, may dumating na balita na parehong may award ang kambal sa school. Halos tumalon sa tuwa si Heaven. Yaya, may award ako. Talaga? Congratulations! Mahina siyang tumawa ng yakapin nito. May hawak itong maliit na certificate. Si Cloud naman ay tahimik lamang ngunit halatang masaya. May award din ako, yaya, sabi nito. Congratulations din sa'yo. Ngumiti si Maylin. Napakasarap makitang masaya ang dalawang bata. Nang makarating sa bahay, diretsong tumakbo ang kambal papunta sa opisina ni Lucas sa mansyon. Kumatok si Maylin pero wala siyang sagot na natanggap. Muli siyang kumatok at sa pagkakataong yon, sumagot na ang ama ng mga bata. Come in! Pumasok siya kasama ang kambal. Nakaupo si Lucas sa likod ng desk at nakaharap sa laptop. May ilang dokumento pa sa mesa. Daddy,
Tawag ni Heaven. May papakita kami. Sobrang tagal bago pa tumingin ni Lucas. Alam niyang wala siya sa lugar para mangialam. Pero nakaramdam talaga siya ng pagkainis. Kaunting oras lang naman ang kailangan ng mga bata. Pero hindi pa nito maibigay. Itinaas ni Heaven ang certificate. May awards ako. Ibinida rin ni Cloud ang sa kanya. Meron din ako, Daddy. Saglit na tiningnan ni Lucas ang mga certificate. Okay, good. Tiningnan ko na. Umalis na kayo. Busy pa ako. Napansin ni Maylene ang pagbabago sa mukha ng mga bata. Parang unti-unting nawawala ang excitement ng dalawa. Sir, maingat niyang sabi. Baka pwedeng sandali lang po. Napatingin sa kanya si Lucas. May ginagawa ako. Ilabas mo muna sila. Agad na napatingin si Heaven sa ama. Pero Daddy, Later. Halina kayo, mahinahong sabi ni Maylene. Ngunit ayaw sumunod ng kambal. gusto namin dito, Daddy. Bulalas ni Heaven. Just for a while, Daddy. Pagdedemand naman ni Cloud. Napabuntong hininga si Lucas at tumingin sa kanya. Sinabi ko nang ilabas mo sila, hindi ba? Hindi gumalaw ang dalawang bata. Nanatili lamang nakatayo ang mga ito. Muling tumingin si Lucas sa laptop. Enough! Di ba nyo naiintindihan na may ginagawa ako? Natahimik ang mga bata sa pagsusungit ng sariling ama. Nakita ni Maylene kung paano yumuko sina Heaven at Cloud. Tumayo na si Lucas at inabot ang cellphone. Lumabas kayo. Hindi gumalaw ang kambal. Bigla na lang umiyak ang dalawa ng malakas. At sa gulat niya, bigla ring tumaas ang boses ni Lucas. Lumabas kayo! Puro problema na ngang iniisip ko, dumadagdag pa kayo. Nanlaki ang mga mata ni Maylene. Nakita niyang napuno ng luha ang mga mata ng kambal. Natahimik pero pigil na sa pag-iyak ang dalawa. Tumakbo si Heaven palabas. Sumunod naman agad si Cloud. Naiwan si Maylene sa loob ng office at hindi makapaniwala. Inis na siya sa ama ng mga bata. Hindi niya kayang manahimik. Sir Lucas, seryoso niyang sambit. Hindi ito sumagot at abala pa rin sa kausap sa cellphone. Bigla na lang sumigaw si Maylene. Hindi tama yung ginawa mo sa mga bata. Mabagal na napalingon si Lucas sa kanya. What did you say? Sinisigawan mo ba ako? Abay, oo. Kasi siraulo ka. Huminga ng malalim si Maylene at sinapo ang ulo. Hindi dapat ganun ang pakikitungo mo sa mga anak mo. Oo, na't busy ka dyan. Hindi ko alam kung gaano ka kaseryoso sa mga ginagawa mo. Pero kahit 5 minuto, hindi mo ba kayang ibigay sa mga anak mo? Alam mo kung bakit ganun ang ugali ng mga anak mo? Kasi nagpapapansin sila. Nanlamig ang mukha ni Maylene. Nararamdaman niyang matatanggal siya. Nalalapit na ang katapusan niya sa mansyon na yon. Pero naiinis siya sa trato ni Lucas sa mga bata. Hindi niya kayang manood na lang. Mukhang wala kasing nagsasabi ng mga yon sa ama ng mga bata. Kaya ganun na lamang ang nangyayari. Huwag kang makialam, mariing sabi ni Lucas at humakbang papalapit. Sino ka para magsalita? Yaya ng mga anak mo na nakakasama sila. Hindi ako bahagi ng pamilya niyo pero nakikita ko kung anong nangyayari. Dumiin ang tingin ni Lucas sa kanya. Stay out of it. Wala kang alam. Pero nakita ko kung paano sila tumingin sa'yo. Wala akong alam. Ilang buwan pa lang ako rito pero hindi naman ako manhid para hindi maramdaman ang nararamdaman ng mga anak mo. Kanina, gusto lang nilang ipakita ang award nila. Hindi naman sila humihingi ng pera o ng kung ano pa. Gusto lang nilang marinig na proud ka sa kanila. Kahit ilang minuto ng oras mo, hindi mo man lang maibigay. Hindi naman siguro mahirap yun. Mas naglakad pa papalapit ang ama ng mga bata at may kaunting kislap sa mga mata. Hindi mo alam ang pinagdaadaanan ko. Hindi nga. Pero pinapaalala ko pa rin sa'yo na ama ka. May trabaho ka. Naiintindihan yun ng mga bata. May responsibilidad ka. Naiintindihan din ng mga bata. Pero hindi ibig sabihin na dahil pagod ka, pwede mong tratuhin ang mga anak mo na parang problema. Hindi ko kayang manahimik. Napapikit si Lucas. Parang hindi matanggap ang lahat ng sinasabi niya. Pero nagpatuloy pa rin si Maylene. Pakiramdam niya, kailangan marinig yon ng ama ng kambal. Shut up! Gigil nitong sigaw. You're fired! At doon na nga natapos ang maliligayang araw niya. Pero wala siyang pakialam. Sasabihin niya ang gusto niyang sabihin. Kawawa ang mga bata kung magpapatuloy na ganon.
lalaki ang mga itong may sama ng loob kay Lucas. Napabuntong hininga si Maylin at napairap. Okay, di sige. Tumalikod siya kay Lucas ngunit muling humarap. Alam mo, walang kwenta kang ama. Sana ma-realize mo yan. Nanlaki pa ang mga mata ni Lucas sa mga sinabi niya. Pero tabla-tabla na. Wala na siyang pakialam. Maghahanap na lang siya ng ibang trabaho. Siguradong mamimiss niya ang mga bata pero titiisin niya na lang. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas na siya ng office. Paglabas niya, agad na siyang pumunta sa kwarto ng mga bata. Namumula ang mga mata ng mga ito at walang tigil sa pag-iyak. Nang makita si Maylin, agad na tumayo ang mga ito at yumakap sa kanya. Biglang nanikip ang dibdib niya. Shh! Tahan na! Cloud, Heaven, okay lang yan. Lumuhod siya sa harap ng mga ito. Tahan na! Anong gusto nyo? Ipagluluto ko kayo. Last day niya na sa bahay na yon. Kung kailan siya napalapit sa mga bata, saka naman siya aalis. Sumasakit ang puso niya para sa mga ito. Galit si Daddy sa amin? Sabi ni Heaven. Bakit po ba siya laging ganun? Hindi niya po ba kami mahal? Pinunasan niya ang luha ng mga ito. Mahal kayo ng daddy nyo, talagang mainit lang ang ulo kasi siguro pagod. Hindi ibig sabihin nun na hindi niya kayo mahal. Pero sinabi niyang problema niya lang kami. Umiiyak na sambit pa ni Heaven. Ayaw sa amin ni Daddy, sabi pa ni Cloud. Napapikit si Maylin. Hindi niya alam kung paano buburahin ang sakit na yon sa isip ng mga bata. Hindi kayo problema, okay? Blessings kayong dalawa sa daddy nyo. Alam nyo, nahihirapan lang kasi siya kasi busy siya sa work niya. Pero mahal niya kayo. Binibigay niya lahat ng pangangailangan at gusto nyo. Sa ganitong paraan, love niya pa rin naman kayo. Pagkatapos kumalma, pinili niyang ipagluto na lamang ang kambal. Habang naghihiwa, hindi niya mapigilang maluha. Parang ayaw niyang iwan ang mga ito. Naawa siya ng sobra. Kahit gaano kayaman, halata namang sobrang lungkot ng mga bata. Bakit ka umiiyak dyan? Bulong ni Manang Rosa. Sisante na po kasi ako, Manang. Sinisante na po ako ni Sir Lucas. Kasalanan ko rin naman po. Sinagot-sagot ko po siya dahil ayaw niyang bigyan ng atensyon ng mga bata. Umawang ang bibig ni Manang Rosa. Nako, napalapit na sa'yo ang mga bata. Ikaw lang ang nagpatino sa mga yan. Alam na ba ng kambal? Marahan siyang umiling. Hindi nga po. Di ko masabi. Umiiyak po kanina. Malaki ang tampo kay Sir Lucas. Baka mas lalo pa silang umiyak kapag nalaman po nila. Aalis na lang po ako ng tahimik bukas. Bakit mo naman kasi sinagot si Sir Lucas? Hindi nagpapalagpas yun. Si Sante kung si Sante kapag palpa ko may hindi nagustuhan. Napakagatlabi si Maylin. Mukhang nagalit nga ho ng sobra sa akin. Para po kasing kinwestiyon ko ang pagpapalaki niya sa mga bata. Nagkatinginan sila ni Manang Rosa. Parang mas namomroblema pa ito kaysa sa kanya. Pagkatapos pakainin ang mga bata, sinulit niyang makasama ang mga ito. Inayos niya rin ang mga gamit sa silid. Pinatulog niya, kinwentuhan at tinabihan. Nang matapos, bumalik si Maylin sa kwarto at nag-impake na. Bigla na lang siyang napaluha. Maylin, tumigil ka. Huwag kang umiyak ng ganyan. Hindi mo mga anak ang mga yan, sabi niya sa sarili. Kaso, kahit anong saway niya sa sarili, sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Sa totoo lang, wala namang direksyon ang buhay niya. Pagkatapos palayasin ni Vince, kumikilos na lang siya para mapanatili at matustusan ang gastusin ng ina sa facility. Pero ang totoo, wala na talaga siyang alam na ibang gagawin. Kaya simula ng alagaan niya sina Cloud at Heaven, parang nagkaroon ulit siya ng purpose sa buhay. Mahirap man paamuhin, sa bandang huli ay nakuha niya rin ang kiliti at tiwala ng mga bata. Tapos, may iwan lang sa ama na parang walang pakialam. Kawawa naman ang kambal. Kung pwedeng kunin ko na lang sila eh. Pagkatapos mag-impake, naghanda na siya sa pagtulog. Bukas, aalis na siya. Hindi na siya sasama sa school ng mga bata. Doon niya nakukunin ang pagkakataon para makaalis. Yaya, bakit hindi ka po sasama papuntang school? Tanong ni Cloud habang nilalagyan niya ng pulbos ang likod. May gagawin lang si Yaya.
Napatingin sa kanya si Heaven. Yaya, pag uwi, help mo po kami sa assignments ha? Sige. Napalunok si Maylin at umiwas ng tingin. Sige na, halina kayo, ihahatid ko na kayo sa sasakyan. Masayang bumaba ang mga bata habang akay niya. Nang maisakay na ang mga ito sa loob, napangiti na lang siya. Bye, Yaya! Paalam ni Cloud. Yaya, hintayin mo kami! Nakangiting sambit ni Heaven. Muntik na siyang maiyak. Sige na, umalis na kayo. Baka mali pa kayo sa school. Nang makaalis ang mga ito, doon na bumagsak ang mga luha ni Maylin. Nakakainis. Siguradong mamimiss ko ang mga batang yon. Pumasok agad siya at kinuha na ang mga gamit niya. Pagkababa, binigay na sa kanya ni Manang Rosa ang huli niyang sahod. Niyakap siya nito at ng iba pang kasambahay. Salamat po sa inyo. Naging masaya po ang pananatili ko. Ipagpaalam niyo na lang po ako sa mga bata. Naluluhan niyang sabi. Kinuha niya ng maleta at tuluyan ng lumabas. Bumalik siya sa room for rent na dati niyang tinuluyan. Mabuti at wala pang nakakaupa. Balik na naman siya sa simula. Ayusin ang mga gamit at maghahanap na naman ng ibang trabaho. Pero kinabukasan, nagulat siya nang makitang nasa tapat ng maliit na gate si Lucas. Sir Lucas? Tumayo ito ng maayos at mataman siyang tiningnan. Ikaw, anong ginawa mo sa mga anak ko? Ha? Umiwas ito ng tingin, parang may hindi matanggap. Bumalik ka na. Iyak nang iyak ang mga anak ko. Hinahanap ka. Napakagatlabi si Maylin. Miss niya na agad ang mga bata. Kaya lang, naiinis pa rin siya kay Lucas. Kailangan nitong matutong pahalagahan, alagaan at mahalin ang mga anak nito. Ayoko, Sir Lucas. Seryosong sambit ni Maylin. Agad itong napabaling sa kanya. Ano? At bakit? Dodoblehin ko ang sahod mo. Hindi, sir. Mas kailangan ka ng mga anak mo kaysa sa akin. Sige, sir. Aalis na ako. Hindi na po ako babalik. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Nilagpasan niya na ito at naglakad palayo. Siguradong pagsisisihan niya yon. Napakahirap pa namang makahanap ng trabaho. Ibang klase ka. Talagang tinatanggihan mo ko. Pagkatapos kong mag-effort na pumunta rito. Inis na sabi ni Lucas. Napalingon tuloy siya at mas nainis din. Bakit? Sinabi ko bang pumunta ka rito? Ang sinabi ko lang, kailangan ka ng mga anak mo. Magpakaama ka. Nakakatakot si Lucas. Pero mas nangingibabaw talaga ang iritasyon niya kapag naaalala ang mga pangbabaliwala nito sa mga bata. Ang dapat kay Lucas, hindi igalang ang damdamin. Dahil hindi rin naman ito ginagalang ang mga damdamin ni na Cloud at Heaven. Maylin! Malakas na tawag ni Lucas. Tinakpan niyang tenga habang naglalakad. Wala akong naririnig, wala akong pakialam, wala... Ay kabayo! Sir Lucas! Sino ba namang hindi magugulat? Bigla na lang siyang binuhat ng walang kahirap-hirap ni Lucas. Malaki ang katawan nito, pero alam niyang mataba siya. Kita niyang lumalabas ang ugat nito sa leeg habang buhat siya. Pero wala itong pakialam. Mabilis pang naglakad at pilit siyang isinakay sa loob. Hoy! Anong ginagawa mo? Saka lang siya nakapag-react nang makapasok na rin ito sa sasakyan. Kailangan ka ng mga anak ko. Malumanay na sabi ni Lucas. Nag-init ang mga pisngi niya. Kanina lang ay buhat siya ni Lucas. Pagkatapos ngayon naman, marahan siyang kinakausap. Parang lumulundag ang kanyang puso. Okay, I'm sorry. Alam ko kasalanan ko. Malaki ang pagkukulang ko. Maylin, turuan mo kong maging ama sa kanila. Mahinang sabi ni Lucas at sa unang pagkakataon, nakita niya itong mahina. Parang nawawala na hindi alam ang gagawin. Sir Lucas, wala akong alam sa pagiging ama. Ikaw lang naman ang makakapagturo sa sarili mo. Isa pa ang mga anak mo, sabik na sabik sila sa'yo. Kahit kaunting atensyon mo, sobrang saya na nila. Ano ba, magbigay ka kahit 2 o 3 oras ng atensyon mo. Alam mo, minsan lang silang maging bata. Hindi mo na maibabalik. Darating ang panahon na hindi na sila magiging clingy sa'yo. Napapikit si Lucas at sinandal ang ulo sa headrest. Pinagsisisihan ko na. Nagising ako sa mga sinabi mo. Alam mo, tama ka. At ngayon, nang malaman nilang tinanggal kita, galit na sila sa akin. Kaya please, bumalik ka na. Tulungan mo akong maging mabuting ama sa kanila. Kasi hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam. Sinapo niya ang noo.
Ano pa bang magagawa ni Maylin? Hindi niya matitiis na hindi bumalik. Hindi na rin niya maisip ang sarili na hindi aalagaan sina Cloud at Heaven. Gusto niyang tumanda siya at maging yaya pa rin ng kambal. Yaya! Malakas na sigaw ni Cloud nang makita siya. Pasugod itong tumakbo papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Yaya, kala namin hindi ko na babalik. Tumakbo rin si Heaven papunta sa kanya. Yaya, bakit mo kami iniwan? Sabi namin wait mo kami. Wait, Daddy, pinalayas ka niya. Hinaplos niya ang buhok ng mga ito. Huwag ganun, Heaven. Nandito na naman ako ulit. Binabalik ako ng daddy nyo. Nagkatinginan sila ni Lucas. Parang mga ligaw sa sariling tahanan ang mag-aama. Pero nangako siya na tutulungan ang mga ito. Hirap si Lucas pagdating sa mga anak nito, kaya tutulungan niya ito sa paraang alam niya. Sir Lucas, basahin mo po ito. Saad ni Maylin nang mapatulog niya na ang mga bata. Kinuha naman nito ang papel. Para saan ito? Para sa mga bata, mga routine na sana ay maisingit mo sa busy schedule mo. Una, dapat sabayan mo sa pagkain ng mga anak mo kahit isang beses sa isang araw. Pangalawa, kahit twice a week, ihatid mo sila sa school o kaya sunduin mo. Pangatlo, magalang naman ang mga bata. Nagpapaalam sila kapag mangiistorbo sa'yo, kaya sana maglaan ka ng time para sa mga bata. Pang-apat, ipasyal mo sila kahit once a week o kahit thrice a month. Kahit sa simpleng park or outdoor lang, banding nyo na rin ang mag-aama. Sundin mo lang yan, makikilala mo ang mga anak mo. Anong gusto nila at bakit ganyan ang ugali nila? Napatitig sa kanya si Lucas pagkatapos basahin ang lahat ng yon. Napaiwas naman siya ng tingin. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Ewan ba ni Maylin? Simula nang binuhat siya ni Lucas, parang naging sobrang gwapo bigla ang tingin niya rito. Para kasing ang lakas na lalaki na kahit mataba siya'y kayang-kaya pa rin siya. Sige, aalalahanin ko to. Sasabihin ko sa secretary ko na fix schedule ito at hindi dapat masingitan ng iba. Napangiti agad si Maylin at muling tumingin dito. Yan, dapat ganyan. Daddy ka, kaya dapat alam mo pa rin ang priority mo bilang ama. Sige, matutulog na ako, sir. Tumalikod na si Maylin, pero sa dulas ng sahig at tsinelas niya, nawalan siya ng balanse. Handa na siya sa pagbagsak, pero bigla siyang sinalo ni Lucas. Parang tumigil ang mundo nang matingnan niya ng malapitan ng mukha nito. Titig na titig din ito sa kanya habang salo-salo ang mataba niyang katawan. Nang mahimasmasan, agad siyang lumayo. Sorry sir. Napangiti ito ng kaunti. First time niya yung makita kaya natameme na lang siya. Yung mga pilik mata mo, ang hahaba pala. Napahawak siya sa mga mata. Oo, mahaba. Sige sir, good night. Nang makabalik sa kwarto, agad niyang sinapo ang dibdib. Grabe, anong nangyayari sa puso ko? Bakit ganito? Naaning na siguro ako. Simula nun, natuto na ngang mag-effort si Lucas para sa mga anak. At dahil yaya siya ng mga bata, palagi na rin siyang kasama. Sa una, nandun lang siya na parang yaya. Pero hindi namamalayan ni Maylin, paunti-unting nakakapalagayan niya ng loob si Lucas. Kasal pa rin kayo ng asawa mong manloloko? Tanong ni Lucas. Napabuntong hininga siya. Sa kasamaang palad, oo. Pero alam kong inaasikaso na nun ng mga papel namin para legal na silang magsama ng kabit niya. Dering-deri na si Vince sa akin. Kumunot ang noo ni Lucas. Dering-deri? Bakit? Malungkot siyang napangiti habang pinagmamasdan ang mga bata na abala sa pagpapadulas ng slide. Hindi naman kasi ako ganito dati. Maganda ako saka ang katawan ko, balingkinitan talaga. Sobrang hourglass body talaga. Kaya lang, simula nang magkaroon ako ng PCOS, sobra na akong nahirapan magpapayat. Na-stress din matapos makunan. Ang pangit ng tabako na raw. Hindi na ako ang dating Maylin, kaya naghanap ng iba. Ang masakit pa, sa best friend ko pa na hindi ko alam na may inggit pala sa akin. Mahinang napamura si Lucas. Walang hiyang asawa mo kung ganun. Hindi ka niya talaga mahal. Kung mahal ka niya kahit nagbago ang katawan mo, tatanggapin niya. And who told you that you're unpleasant? Maganda ka naman. Bahagyang natawa si Maylin. Pero mataba pa rin. Sinubukan ko namang mag-diet. Medyo nababawasan na ako pero paunti-unti pa rin. Hindi na nagsalita si Lucas. Pareho na lang nilang tinitigan sina Cloud at Heaven.
Subalit napapangiti si Maylin. Naisip niyang siguro mabuti itong asawa sa ina ng mga bata. Yun nga lang at hindi rin nakontento. Katulad mo, pinagpalit din ako ng mommy ni na Cloud at Heaven. Nung una hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap siyang mahalin ako. Binigay ko naman lahat. Pero ganun nga yata talaga. Hindi mo na pwedeng pilitin pa ang taong ayaw sa'yo. Malumanay na sambit ni Lucas. Muli siyang napatingin dito. Kahit naman masungit si Lucas, halata namang grabe itong magmahal. Yun nga lang, nasaktan kaya hindi na alam kung paano. Sa separation papers nyo, I can do something para mapabilis. Biglang sabi ni Lucas. Napangiti naman si Maylin. Talaga? Sige, gusto ko rin na mapabilis na yon para hindi ko na makita pa. Yun kasi ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong nakikita niya pa sina Vince at Neri. Sa totoo lang, dehadong-dehado siya. Pero ayaw niya rin naman kasing gumanti. Nakakapagod at mas mabigat sa dibdib. Hahayaan na lang ni Maylin na ang universe ang magbalik ng karma sa mga ito. Saan tayo pupunta ngayon, sir? Tanong ni Maylin. Napangiti naman si Lucas. Sa mall. Mamili tayo kasama ang mga bata at saka pumili ka na rin ang gusto mo. Bahagya siyang natigilan at natawa. Ha? Wala akong gusto. Sapat na sa akin ang dobleng sahod. Basta mamili tayo, sabi ni Lucas sabay halakhak. Napatitig siya sa ama ng mga bata at hindi na rin napigilang mapangiti. Mabuti naman at nakakatawa na ito. Mas magaan at mas lalong nagiging gwapo sa paningin niya si Lucas kapag ganun. Alam mo, tara na sir, masyado ka nang masaya. Sambit na lang ni Maylin at nauna nang maglakad. Katulad ng gustong mangyari ni Lucas, sinamahan nilang mamili ang mga bata. Tinulungan ni Maylin lalo na sa mga damit. Hirap kasi ang kambal na mamili. Si Lucas naman ang pangit ng tastes. Nag-aaway pa silang dalawa kung ano ang mas maganda para sa mga bata. Mabuti na lang nandyan ka. Paano kung wala? Malambing na sambit ni Lucas. Napatingin siya rito at naabutan niyang namumungay nitong mga mata. Tinago na lang ni Maylin sa pag-ismid ang nararamdaman. Pagtuunan mo kasi ng pansin ng mga anak mo para alam mo kung anong gusto nila. Maya-maya'y humagikgik si Heaven. Daddy, para kayong mommy at daddy na nag-aaway. Nanlaki ang mga mata ni Maylin. Ano ba kayo? Yaya niyo ako? Pero para na siyang mahihimatay ng akbayan ng bahagya ni Lucas. Bakit? Bagay ba kami? Gusto niyo siyang mommy? Yes, daddy. Bulalas ni Heaven na sinundan pa ni Cloud. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Alam niyang biruan lang yon pero apektadong-apektado siya. Nang nagbabayad na, siya na ang naghihintay habang hawak ang card ni Lucas. Ang mga bata ay nakaupo sa couch at marahang nagkukulitan. Napatingin siya kay Lucas na lumabas muna dahil abala sa tawag mula sa trabaho. Nandito ka pala? Pamilyar na boses yon ni Neri. At ano yung uniform na yan? Yaya ka ng mga bata? Masama niya itong tiningnan. Grabe talaga. Kung sino ang kabit, siya pang matapang. Tumawa si Neri at nanunuya siyang tiningnan. Bakit ako hindi magiging matapang kung ako nang mahal ni Vince? Isa pa, ayaw niya na nga sa'yo. Inaasikaso na nga ang paghihiwalay niyo. Ayoko na rin naman sa kanya. Tumikim na kasi ng kabit. Iyong-iyo na. Wala akong pakialam. Itali mo hanggang hindi makawala. Seryosong saad ni Maylin. Ngumisi pa si Neri. Talagang gagawin ko yon. Kapag okay ng papers, magpapakasal na kaming dalawa. At ikaw mananatili ka na lang ganyan. Pangit, mataba at hamak na muchacha na kung sino. Hindi ka... Love, ano okay na? Putol bigla ni Lucas sa mga sinasabi ni Neri. Nanlaki ang mga mata ni Maylin at napatingin kay Lucas nang may ngiti. Ah, ha? Hinawakan ni Lucas ang ulo niya at mataman siyang tiningnan. Hinaplos ang buhok niya. Hinalikan sa noo bago bumaba ang kamay sa kamay niya. Okay na ba, love? Nabayaran mo na ba? Gulat na gulat si Maylin at hindi nagpahalata. Napatingin siya kay Neri na gulat din. Ang mga bata ay nakatingin lang at nakangiti nang makitang sweet sila ni Lucas. Ano to? Boyfriend mo? Naiinis na tanong ni Neri. Fiancé, giit ni Lucas at tumaas ang mga kilay. May problema ba? Gusto ko na rin mapabilis ang separation papers nila. Kasi ako, atat na rin may kasal kay Maylin. Napailing si Neri at hindi makapaniwala.
Hindi, imposibleng magkaroon ka ng boyfriend na ganito, Maylin. Nagsisinungaling kayo, no? Bakit ganyan ang itsura mo? Uniform ng pangyaya. Mukhang mayaman ka't gwapo. Bakit papatol ka lang sa yaya at mataba na yan? Hindi na makapagsalita si Maylin. Parang nawala na nga siya ng pakialam kay Neri. Abala na lang ang mga mata niya kay Lucas at mas lalo siya nitong idinidikit sa dibdib nito. Hindi siya makapaniwala na ginagawa nito yon. Ano bang mali sa pagiging yaya? Tumaas ang mga kilay ni Lucas at tumingin sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, wag mo na nga tong suotin. Girlfriend na kita kaya hindi na dapat ganito ang sinusuot mo. Napakagatlabi siya at sumakay sa kasinungalingan ni Lucas. Mas komportable kasi to. Maya-maya'y natapos ng ibalot ang kanilang mga pinamili. Hindi na nila pinansin si Neri na parang hindi pa rin makapaniwala. Nang makalabas na sila, sunod-sunod ang naging tanong ng mga bata. Kayo na ni Daddy, Yaya? Excited na tanong ni Lucas. Agad siyang umiling. Hindi. Ano kasi? Hindi pa kami pero manliligaw ako. Bigla na lang singit ni Lucas. Napatigil siya sa paglalakad. Napatigil din ang mag-aama. Pare-pareho silang nagkatinginan. Ano to, Sir Lucas? Kinakabahan niyang tanong. Namungay ang mga mata nito. Dapat siguro tumigil ka na sa pagtawag sa akin ng sir. Masanay ka na sa Lucas. Simula ngayon, hindi ka na yaya ng mga anak ko kasi liligawan kita. Napasinghap si Maylin. Huwag mo nga akong gina-joke time. Pero masyado nang natutuwa ang mga bata. Liligawan ka pa lang ni Daddy but we can call you no, Mommy. Ikaw na lang ang mommy namin ni Cloud. Ha? Naging makulit na ang mga bata. Kaya nang makauwi, doon pa lang sila maayos na nakapag-usap. Habang nakatingin kay Lucas, iniisip niya kung totoo ba ang mga gusto nitong mangyari. Bulag ka ba? Ang taba-taba ko. Gusto mo akong ligawan? Napakagatlabi si Lucas. Anong bulag doon? Malinaw kong nakikita ang itsura mo. Yung mga bilbil mo na parang ang sarap kurutin. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Di bulag din palang mga anak ko. Gusto ka rin maging mommy. Uminit na ang mga pisngi ni Maylin. Parang ayaw niyang maniwala. Nakita siya nitong mataba. Ngayon nababawasan siya pero pa isa-isang kilo lang. Mataba pa rin siyang tingnan ngayon pero mukhang wala itong pakialam. Kung kailangan mo ng ina sa mga anak mo, huwag mo na akong ligawan, sambit ni Maylin. Kaya kong magpakainat sa kanila habang yaya nila ako. Subalit may sagot agad si Lucas. Pero kailangan din naman kita, Maylin, bilang karelasyon, kasintahan at asawa. Maylin, kung pinamukha sa'yo ng dati mong asawa na pangit at mataba ka, pues sa akin, hindi ko makita. Siya ang bulag at hindi ako. Kasi ako kitang-kita ko kung paano ka magmahal sa mga bata, kung paano ka sa ibang tao, at sa ilang buwan na naging malapit ako sa'yo at tinutulungan mo kong mapalapit sa mga anak ko, napakadaling mahulog sa katulad mo. Pakiramdam ko, ganun ako dati, kasi sinarado ko ang puso ko na magmahal. Napalunok si Maylin at parang maiiyak na sa halo-halong tuwa at pagdududa. Sigurado ka ba dyan? Lucas, nakita kong larawan ng asawa mo dati. Ang layo-layo ko ron. Malayo nga, kaya nga gusto kita. Ibang-iba ka, Maylin. Kaya sana hayaan mo kong patunayan na totoo ang intensyon ko. Masaya ako na itinuturing mong anak ang mga anak ko. Pero mas magiging masaya ako kung magiging tayong dalawa. Wala pa man, hindi na niya napigilang umiyak. Sobrang insecurity niya ang pagiging mataba. Pero yun at may lalaking nagugustuhan siya sa kabila ng plus size niyang katawan. Hindi niya kailangang magbago kasi tanggap na tanggap siya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Lucas. Hinampas niya ito sa dibdib. Ayusin mong panliligaw mo. Bumalik ang ngiti nito at niyakap na lang siya. Oo naman, ayusin ko. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga si Lucas. Sobrang sweet naman pala at ang daming kalandian sa katawan kapag in love. Hindi na madalas magsungit at naghahanap na rin ng mahabang oras para makasama siya at ang mga bata. Kaya hindi nagtagal ay sinagot niya na rin talaga si Lucas. Lumipas ang mga taon, naghintay lang sila na maasikaso ang separation papers nila ni Vince. At sa wakas, nang mag-grant, naghanda na sila para sa pagpapakasal. Kina Vince at Neri ay wala na silang pakialam. Ang mahalaga, may pamilyang nagmamahal sa kanya. Hindi mo naman kailangan ng mag-diet ng sobra, nakangiting sabi ni Lucas habang nakaupo siya sa kandungan nito.
Kahit mabigat ka, kayang-kaya kita. Bigla akong na-miss ang mga bilbil mo. Nawala na. Mahina siyang tumawa. Gusto ko kasing magandang-maganda sa kasal nating dalawa. Hinintay kaya natin to. Saka para na rin sa kalusugan ko, inaayos kong lifestyle ko. Siyempre, kailangan ko maging healthy para mas makasama pa kayo. Pagkatapos ng kasal, naging mas masaya ang bawat taon ng kanilang pagsasama. Ang mga bata, tinuturing na talaga siyang ina. At lumalaki na rin na magalang ang kambal. Hindi na pasaway gaya ng dati. Isang araw, habang kasama niya sina Cloud at Heaven sa mall, nakita niya si Neri naggalit na galit. Akala niya noong una nagkamali lang siya. Pero nang makitang kasama nito si Vince, talagang nakumpirma niya. Hindi na gaya ng dati si Neri. Mukha itong stress at mas mataba pa sa kanya kaysa dati. Balita niya may 3 anak na ang mga ito. Hindi niya naman pinagtatawanan ang dating kaibigan. Normal sa babae na magbago ang katawan pagkatapos manganak. Pero mukhang bumabalik talaga ang karma. Sino yung babaeng kasama mo? Sino yan? Sinasabi ko na nga ba? Malakas na sigaw ni Neri at tinatangkang hilahin ang buhok ng kasamang babae ni Vince. Agad itong inawat ni Vince. Pwede ba? Manahimik ka. Nakakahiya ang daming tao. Napailing na lang siya at tumalikod. Napatingin ang kambal sa kanya na nakuha ang atensyon dahil sa pag-aaway. Halina kayo mga anak, doon na lang tayo kumain. Doon ko na pinasunod ang daddy ninyo. Tumangon naman sina Cloud at Heaven. Kumapit ang mga ito sa kanya. Hindi na para alamin pa ang nangyari kina Vince at Neri. Mas gusto niya pang pagtuunan ng pansin ang magandang pamilyang ibinigay ng Diyos sa kanya ngayon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag nating hayaan na ang mga insecurities at masasakit na salita ng ibang tao ang maging sukatan ng ating halaga. Ipinapaalala rin ito sa atin bilang mga magulang na hindi sapat na mabigyan natin ng magandang buhay ang ating mga anak. Kailangan din nilang maramdaman na sila ay mahalaga, naririnig at may lugar sa ating puso. Dahil ang mga batang lumalaki na may sapat na pagmamahal at gabay ay mas madaling matutong rumespeto, umunawa at maging mabuting tao. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.